So ano nga palang nangyari sa The Big One? Yung sinasabi ng INC, The Big One. Ano bang nangyari? Mukhang wala yata. So, magiling tayo dito. Ito masayang pinakikinggan to eh. Masaya. Hello guys, syempre good morning muna dyan at good evening dito. Eto guys, kumusta lang tayo no? Anyari na! So natapos ang zona ni PBBM. Sabi ko sa inyo guys paggising natin, paggising nyo sa umaga, si PBBM pa rin ang presidente. Oh, anyari na sa ano nga ba? Anyari na sa ano? Ano nang nangyari sa ano? Akala ko ba merong the big one? Asan na yung mga banta-banta ng tabiguan na yan? O asan na yung mga banta-banta ninyo na magkakagulo? Nagkagulo nga yung mga normal na gulo lang sa rally na lagi naman nangyayari kapag yung mga rally ang mga ano tawag dito? Itong mga aktivista no, lalo na sa pangunguna nito si Renato Baba, di ba? O yun lang yun, pero yung kaguluhan na pinagsasasabi nitong mga kulto na nananakot pa, anyari na. ang tanong, ang tanong, ito ha, kailan uli kayo magbibigwan? Kailan uli yung inyong bigwan? Aba, kailangan kailangan ay magbibigwan uli kayo ha. At ang tanong nga ay may pabigwan-bigwan pa kayong nalalaman mga hinayo pa kayo. So ayan, tapos na naman ang zona ni PBBM. At yun nga, si PBBM pa rin ang presidente. Asang-asa pa naman ako, sabi ko na tingnan nga natin ang tibay nitong mga ito. Sabi ko na nga ba magpaasa lang kayo Parang kayong si Inday Sayad na walang ginawa kundi paasahin ang mga taga-sunod niya di ba? Paasahin ang mga didilis na katulad niyo Di ba? O si Inday Sayad hindi ko alam kung bobo lang talaga itong mga didilis at itong mga vloggers ito kung sadyang bobo o mahina ang pangunawa. Sabay, pareho lang yun. o sadyang hindi nakakaintindi. Alin ba ron? Bobo, mahina ang pangunawa o hindi nakakaintindi. Sapagkat nung inulit ko yung mga pinagsasabi ni Inday Sayad ang ibig lang naman, parang ang ibig sabihin ni Inday Sayad isang linggo hindi naman si Penta mo yung uuwi kundi siya. Mukhang siya ang uuwi after ng 1 week. Hindi si Pentaboy. Katunayan nag-aayos pa nga sila ng kanilang trial na pagharap nila sa hearing nila sa November, di ba? Pinaayos pa nga ng mga abogado ni Inday Sayad. Sabi nga ng ating puting kabayo, lagi raw nagko-communicate at siyempre nagko-communicate yung bagong lawyer at sinasabi ko paano magiging strategy nila. So, kung yun ay nakikipag-communicate at sinasabi ko anong strategy nila, ang pinaghahandaan ay ang hearing sa November. So, ibig sabihin, kung pinaghihandaan ang hearing sa November, paano uuwi? So, kaya ngayon, sa tatlong yun, hindi ko maisip kung saan kayo ron. Bobo? Hindi nakakaintindi o mahina ang pangunawa? Tama ba? At yung pangatlo, hindi nakakaintindi pala. ano ba kayo talaga ron, mga vloggers? Vloggers na didilis. Ang dami nyo pa ba naman mga post? Uuwi na raw sa isang linggo. Isang linggo. Didilis nag-post. Uuwi na raw sa isang linggo. Diba? Walang nangyayari. Walang umuwi. Thank you sa naman kayo ni Inday Sayad. Hindi ko alam kung talagang baka naman pang intindi nyo talaga, hindi lang kayo nakakain. Nakatawa, no?
Merong mga lumabas kasi uwi daw si Tatay Digong nila. Ako nung grupo yung nagsasabi, dapat i-release na lang nila. Sabi nila yung, hindi ko alam kung anong grupo yun. Immediately, sabi Ay, niya pa hindi, no? Siguro naman ito to be fair naman kay Inday Sayan, baka naman hindi niya sinasadyang hindi niyo maintindihan. Kasi nga, buo kayo. Pangalawa, si Inday Sayan, walang klaro ang salita nun. Tatanga-tanga rin yung hinayupak na yun. So, mahina na nga yung pang-intindi ninyo, mahina pa yung nagsasalita. Yung pala, ang uuwi after 1 week si Inday Sayan, hindi si Pentaboy. Ang dami pa naman mga nag-content. Tuwan-tuwa pa naman sa content. Uuwi na si Pentaboy. Sobrang tatanga puti. Sobrang tatanga puti ng mga Kapamani, sino po yan nagsasalita? si Mark Anyway, balik tayo sa Guzman. usapan natin. O, Sunod ano, lang mamamatay yan. akala ko ba nangyari na sa inyong big one? Di ba? Parang mas marami pa yung nag-rally Ako nga yun, kahit panasan niya. BBM dito sa labas ng ng kongreso. Talagang tirahin siya. Naputik-tik lang nakapula ron Mas marami pa yung mga Kasi ang BBM nag-rally na nakita mo ron kaysa doon sa mga nagrarally. Kahit nga doon sa mga rallyist ng mga mga aktivista at mga kaliwang grupo Parang mas marami pa yung nagrally ng mga pro-BBM. Akala ko ba may bigwan? Anyari na sa bigwan ninyo? Ang yayabang pa naman ninyong may pabigwan-bigyawan kayong mga linayo pa kayo. Sabi ko na sa inyo, baka gusto nyo, bigwasan ko na lang kayo. May pabigwan-bigwan pa kayo, baka bigwasan ko na lang kayo di ba? Tignan nyo, napakayayabang yung mga linayo pa kayo. Bigwan daw, bigwan bigo. Ngayon, ang tanong, sabi ng mga organizer, hindi, reschedule na lang natin yung bigwan. Reschedule Okay, na lang natin, mapalipat mo na si sumasablay Inday tayo dyan. ngayon Di ba? Reschedule na lang muli natin yung bigwan natin. Hindi umumpra yung mga pananakot natin, wa-effect. Nagpasabog tayo, kaso watusi. Pati yung bomba natin sa may harap ng DOJ, parang watusi lang ang putok. Tapos, naglagay nga tayo doon sa ng another watusi sa may Senado, kaso nahuli agad, hindi pumutok. Sabi ng mga kulto, walang impact. Reschedule tayo, gawa uli tayo ng tabiguan. Mga kulto, maghihintay uli kami kung kailan uli ang tabiguan nyo Sa mga didilis dyan, yung si Makata, yung lagi nagsasabi, nagtatawag ng people power. Manawagan ka na uli ng people power. Bilisan nyo, si Lipis Tilibintador, kailan maghakot ka na uli, ba? At para naman magkatrabaho yung mga taong walang trabaho, mga didilis, di ba? Yung sa organizers, yung UPI, itong kay Pokis, di ba? Kailan mo uli kayo magrarally? Magrally na uli kayo para naman may trabaho at makain yung mga rallyista ninyong mga bayaran, di ba? Pwede na yan, 150 at 300, total, pumapayag naman. Talo-talo na yan. So, bigyan nyo naman ang rally na may hanap buhay ang mga yan. What the heck? Huwag kayong titigil, di ba? Ang hina nyo talaga Ang hina ng loob ninyo, wala talaga kayong paninindigan sa mga rally-rally nyo Sabi nyo, magra-rally kayo lagi. Ngayon, hindi kayo consistent. Kung gano'n, maging consistent kayo kasi kailangan ng trabaho nyo, mga bayarang bayarang rallyista na yan, di ba? Kahit kung 150, 300, okay na sa kanila yan. Laban na yan, di ba? Pangkain din. Yan ang sabi ng mga, paubos na pundo. Ubos ng pundo, wala nangyayari. Kaya
matapos na si PBBM na show na yan. Ilang linggo na siya, ilang taon na siya nagrarally, hanggang ngayon Pa yun. president si PBBM pa rin. Sabi ko sa inyo, dahil yun lang, puro kayo COVID yung mga inayupa kayo, mga ka-BBM ko, sabi ko sa inyo, huwag kayong nagpapapaniwala sa mga banta-banta na yan, kalokohan yan kayo lang sa mga pumagdidiligent may sayad na nyo, ang tatay nyo ay preso, ang pipi nyo ay bobo. Matili kayo mga bobo at may sayad na magandang may sayad, lagi, high blood, bye! Yung the big one na yan, nabasa ko sa social media. Doon sa Iglesia ni Cristo. Yan pala yung sinasabi nila dahil anniversary nila yan. July 27. Kaya may mga sa social media nababasa, the big one. Yan pala yung sinasabi, parang the big one, parang pasabog. Pero alam nyo sa Biblia, huwag lang kayong buksan nyo ang puso ninyo. Buksan nyo. Yang payong. Pag may dala ka, maraming pakinabang dyan. Pag umulan, buksan mo para huwag kang mabasa. Kung sikat ng araw naman, buksan mo para huwag kang maharawan. May mga aso, pwede mong pantaboy ng aso. Yung payong. O kung may loko-loko, pwede mong ipamalo. Maraming use ang umbrella o payong. Kanya lang, dapat ang isip natin, ang utak natin, parang gamitin natin, parang payong. Buksan natin ang damdamin natin. Puso natin sa pag-unawa. Kasi ang gusto nilang mangyari, may mangyari na na mawala ang Pangulo. Kasi nga, itong tabigwan, nabuo ito dahil nga si Kim Marcoleta. Dahil nakakulong siya, dahil sa pera, 75 million. Nakasuhan sa plunder, kaya non-bailable yun. Kaya sabi ko doon sa mga comment ko, kayo ang ibabagsak ng Diyos. Bakit ko nasabing silang ibabagsak ng Diyos? Yang ISC. Sila yung may the big one. Parang countdown yan. Habang papalapit yung zona, yung palang zona yung inanano nila, pinupuntirya nila na mag-rally. Ang sabi sa Biblia, ito may po akong Biblia, New Testament manifest. Ang bawat tao pasakop sa mga pinuno ng pamahalan, period. Dito sa Roma chapter 13 verse 1. Ang sabi ng kasulatan, bawat tao, per individual ito. Ano daw po? Pasakop. Kanino? Pinuno ng pamahalaan. Maliwanag ba yan? Tayong mga tao, ano man ang sekta natin ng reliyon, kahit anong reliyon, ano man ang kulay mo, ano man ang estado mo sa buhay, mayaman o mahirap, ang nakalagay dito, ang bawat tao pasakop. Kanino? Sa mga pinuno. Pinuno ng pamahalaan. Sino ba yung pinuno ng pamahalaan sa Pilipinas? Walang iba kundi si Bongbong Marcos. Imbis na magpasakop kayo sa kanya, kinakalaban nyo pa. Hindi lang naman Iglesia ni Cristo lumalaban dyan eh. Marami pa. Yung mga tagasunod ng mga Duterte, yung kung tawagin nila, DDS.
Ayaw nilang pasakop. Pilit nilang nilalabanan ng gobyerno na itinatag ng Diyos. Tuloy natin basahin. Sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos, at ang mga pamahalang umiiral ay itinatag ng Diyos. Maliwanag, sinong nagtatag ng pamahalaan? Ang Panginoong Diyos. Kaya pag kinakalaban mo si Bongbong, kinakalaban mo ang Diyos. Yun ang totoo. Kalaban mo ang Diyos. Ikaw mismo, nilalabanan mo ang Diyos. Dahil galit ka kay Bongbong. Dapat hindi ganun. Pasakop, sabi ko. Dapat pasakop tayo sa umiiral na gobyerno. Pero hindi. Kinakalaban nyo pa kung ano-ano pa mga pagbabanta ang ginagawa nyo. Oy, buksan nyo lang ang puso nyo. Ang damdamin nyo ang isip nyo. Sa verse 2, kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos. At lalapatan ng parusa ang sinumang lumalaban. Lalapatan ng parusa. Sinigurado ng Biblia, talagang parusa. Yung nakakulong, lumaban sa pamahalaan yun, si Jinggoy. Nakakulong na. Si Marcoleta, lumalaban sa pamahalaan. Nakakulong na. Si Duterte, lumalaban sa pamahalaan. Nakakulong na. Si Bato, lumalaban sa pamahalaan. Nasa na ngayon? Nagtatago. Para siyang dati pa namang PNP chief. Pero anong gawin? Tago ng tago. Hindi rin magtatagal ba to? Ibibigay ka rin ng Diyos sa gobyerno. Para lasapin nyo yung parusa ng Diyos. Yung walang patumanggang pagpatay sa mga tao. Dahil sa iyong EJK at saka double barrel at saka ano pa, tokang. Ikaw ang engineer na yan. Bato. Kaya maliwanag, dapat kayong parusahan. Hindi kayo pinarusahan dahil galit ang gobyerno sa inyo. Hindi. Merong ebidensyang tinuturo kayo. Kayo ang tinuturo ng mga ebidensya. 3. Ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama. Yung gumagawa pala ng masama, dapat matakot sa gobyerno. Okay, Pangulong Bongbong. Ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama. Ngunit walang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at papupurihan kanila. So yung mga rally-rally ba yan, magawa bang mabuti yan? Yung bang pagbabanta-banta, Pangulong Bongbong, mabuti bang gawa yan? Hindi. Ipapatay mo. Yung kapatid naman, si Basti, isang ulo lang. Yang ganyang klaseng pagbabanta, hindi nakabubuti sa lipunan yan. Ano yan? Tinutulak kayo ni Satanas sa masama. Kasi ayaw nyo pasakop eh. Kasi gusto nyo, mawala yung presidente na si Marcos at ang kayo ang uupo. Ba't di nyo kaya tapusin ang termino? Total, sa 2020, eleksyon na naman eh. Hindi, hintayin nyo yung 2020, huwag kayo magmadali. Meron pa siya nalalabing 2 taon. Meron pa siya nalalabing 2 taon.
Kaya masasabi ko, buksan nyo lang ang puso nyo. Wala tayong political color dito. Ang nakikita ko dyan, wala kayong respeto sa gobyerno na itinatag ng Diyos. Kaya nila, yung grupo ni Cayetano, wala. Naturing ang born again, walang respeto. Walang paggalang sa presidente. Yung grupo niya, darating din ang araw. Ang sabi ng Biblia, parurusahan yung lumalabas sa gobyerno. Parurusahan. Hindi lang natin alam kung ano gagawin ng Diyos. Pero nakalagay, lahat na lumalabas sa gobyerno ng Diyos, parurusahan ng Diyos. Amen? So hanggang dito na lamang po, yung inyong kaibigan kay Jesus Brother Manny Bautista, ang katotohanan laban sa masama ayon sa Biblia. Abayo.